Ito may isa. Sarap mag-aral ng salita ng Diyos dito sa likod bahay namin. Good morning. Bigla lang akong napa-live dahil sa nabasa ko ito. Grabe na. Sabi sa 1 Corinthians 4:7, paano kayo nakahihigit sa iba? Hindi ba't ang lahat sa inyo'y ibinibigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Ganda ng mensahe, no? Marami kasi sa panahon ngayon na lalo na Christians, kapwa Christians natin is hindi maialis na nasa kanila pa din yung ganong katatayuan. Hindi ko alam kung bakit hindi maialis sa kanila. Sa kabila nung tinanggap na nila si Jesus, ganon pa rin ang kanilang mindset. Ano yung hindi maialis? Yung ang tingin nila sa sarili nila is above sila sa iba. Above sila sa leaders nila, above sila sa pastor nila, above sila sa kapwa mananampalataya nila dahil sila ay matalino, mataas ang pinag-aralan, maganda nga na buhay. Di ba lahat yan ay galing sa Panginoon, di ba? Lahat, lakas mo, biyaya ng kung ano man ang narating mo sa buhay mo ay galing sa Panginoon yan. Sabi sa Deuteronomy, di ba? 8:18. Lahat yan ay galing sa Panginoon. Kaya nga ang isa sa mga ipinapayo ni Pablo, di ba, ay ipagpalagay mo na laging mas magaling ang mga tao sa kapaligiran mo. Sa kabila lang na ikaw ay nag-aangkin din ng kahusayan sa anumang larangan, ang pinatutukoyan dito na mayroon ka. Pwedeng sa iyong husay sa trabaho, husay sa pagsasalita, husay sa salita ng Diyos, sa mga kaalaman, o pwedeng husay dahil maganda ang pinag-aralan mo sa sekular. Pero bakit sinasabi ni Pablo na ipagpalagay mo palagi na mas magaling sa iyo ang mga tao sa paligid mo? Dahil sa ganung paraan, kapag ganun ka mag-isip, ay napapanatili mo yung kababaan ng loob mo sa iyong dibdib. Sa ganung paraan, yung humility ang humaharang, parang magsisilbing pader yun sa iyong puso para hindi makapasok ang pagmamataas, na katulad ng ginawa ni Haring Nebuchadnezzar, di ba? Na inisip niya na para bang siya na yung Diyos, at hinamak pa niya ang Panginoon at lahat ng mga nananampalataya at naniniwala sa Panginoon, kay Yahweh, pinatutugis pa niya, di ba? Pero hindi nagpatinag si Daniel, at saka yung tatlong inihagis niya sa pugon, di ba? So, meron silang paninindigan. Sa ganung paraan, kung iniisip mo na ganun ang iyong sitwasyon, ng lahat ng bagay ay nasa sa iyo, mananatili ang kababaan ng loob sa iyo, hindi ba? Para bang walang iniwan sa sinasabi ni Pablo din na huwag mo akong payamanin, tama na yung sapat lang. Baka pag yumaman ako ay mawala ako sa landas. O ba't ko sinabing related yon? Kasi sa ganung paraan, araw-araw matututunan mong lumapit sa Panginoon, matututunan mong humingi, manalangin, dahil ang buhay mo, ang pamumuhay mo ay nakadepende sa Diyos. Pero kung lahat ng pangangailangan mo ay nasa iyo na, nasa kaban mo na, nandun na yung challenge sa buhay mo na parang darating ang time na makakasingit ang kaaway at yung mga bulong nila ay mapapasok sa iyong isip na ba't ka pa magpipray? Kompleto ka na. Ba't ka pa attend? Andyan na lahat. Hanggang sa tamarin ka na, di ba? So, alam niyo po,
Kailan mas nalulugod ang Panginoon sa kanyang mga anak na mananampalataya? Ito ay sa panahon na kung kailan ka tinatamad manalangin, doon ka manalangin. Kung kailan ka tinatamad magbasa ng Biblia, doon ka magbasa ng Biblia. Kung kailan ka tinatamad umattend ng prayer meeting and Bible studies, doon ka umattend. At kung kailan ka tinatamad na umattend ng Sunday service, doon ka umattend. Bakit? Doon nalulugod ang Diyos dahil sa kabila ng ayaw ng katawan mo, ayaw ng laman mo na umattend sa mga Bible studies, mga church activities, ginagapi mo ang sarili mo. Tinatalo mo ang sarili mo, dinidisiplina mo ang sarili mo na umattend. Diba? So, mas malakas ang iyong spirit